Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Alfred. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Isang gabi na puno ng hiyaw, ng sakit at pag-asa ang bumalot sa maliit na kubo sa gilid ng masukal na kagubatan. Sa loob, si Soledad ay dumaranas ng matinding hirap sa pagluwal sa kanyang pinakahihintay na panganay. Pawis ang tumatagaktak sa kanyang noo at ang kanyang mga hininga ay halos maputol-putol sa bawat pag-ire. Sa labas, sa ibabaw ng pinagtagpi-tagping dahon ng nyog na bubong nila, isang anino ang dahang-dahang gumagalaw. Ito ang Tiktik. Ang kanyang matatalim na kuko ay tahimik na kumakapit sa bawat dugtong ng atip. Ang kanyang pandinig ay nakatuon lamang sa mahinang pag-iyak na nagmumula naman sa loob. Gutom na ito. Ang matamis na amoy ng bagong silang na sanggol ay parang isang masarap na awitin sa kanyang pandinig. Subalit, hindi alam ng Tiktik na hindi lamang ang pamilya ang naghihintay sa pagsilang ng bata. Sa ilalim ng malagong puno ng mangga, ilang metro lamang ang layo mula sa kubo, ay nakatago itong si Alfred. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa bubong. Ang kanyang kamay naman ay mahigpit na nakahawak sa balaraw na may kakaibang ukit. Si Alfred ay isang antingero, isang tagapagbantay na matagal nang sinumpaan ang kanyang buhay sa pagprotekta sa kanyang komunidad, laban naman sa mga nilalang na tulad ng Tiktik. Matagal niya nang nabalitaan ang tungkol sa aswang na ito na naghahasik ng lagim sa kanilang baryo. Maraming gabi na siyang naghihintay, nagbabantay sa dilim, umaasang mauhuli niya ito sa akto. Ngayong gabi, sa gitna ng hiyaw ng panganganak, alam niyang ito na ang kanyang pagkakataon. Ang mahinang enerhiya ng bagong buhay ay parang isang pang-akit sa gutom na Tiktik. Nang tuluyang tumigil ang malalalim na buntong hininga ni Soledad at napalitan ng mahinang iyak ng isang sanggol, ang Tiktik noon ay bahagyang bumaba naman sa kanyang pagkakahawak. Alam nitong dumating na ang tamang panahon. Dahan-dahan nitong sinimulang tanggalin ang ilang piraso ng atip. Ang kanyang mahabang dila ay lumabas at lumasap sa hangin. Ngunit bago pa man ito maipasok ang kanyang kamay sa siwang na yon, isang mabilis na kidlat ng bakal ang sumugod mula sa dilim. Si Alfred, kasabay ng pag-iyak ng sanggol, ay sumalakay ito. Ang kanyang balaraw, pinagpala ng mga sinaunang ritual, ay tumama naman sa katawan ng Tiktik. Isang malakas na pagtili ang pumunit sa katahimikan ng gabing yon. Hindi na katulad ng malambing na huni ng karaniwang naririnig sa kanila. Ang Tiktik ay bumagsak mula naman sa bubong. Ang kanyang mga pakpak ay pumapagaspas sa hangin sa huling pagkakataon. Bumagsak naman ito sa lupa na may malakas na kalabog. Ang masangsang nitong amoy ay biglang kumalat sa paligid. Dito mabilis na tumayo itong si Alfred. Ang kanyang balaraw ay tumutulo ng itim na dugo. Tumungo naman siya sa kubo. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala, ngunit may bahid din ng tagumpay. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, ngunit sa gabing ito, dito nailigtas niya ang isang bagong buhay mula sa panganib. Ang iyak ng sanggol sa loob ay naging isang awit ng pag-asa sa gitna ng dilim. Matapos matiyak ni Alfred na ligtas na ang sanggol at ang naghihirap na ina sa loob ng kubong yon, ang kanyang tingin ay bumalik naman sa direksyon kung saan gumagapang ang sugatang Tiktik. Ang masangsang na amoy nito ay bahagya pang nananatili sa hangin.
Isang paalala ng panganib na kanilang hinarap. Walang pag-aalinlangang hinigpit ni Alfred ang hawak sa kanyang balaraw at sinundan ang bakas ng nabaling mga dahon at bahagyang pagdurugo patungo sa may kakawyan. Madilim noon sa ilalim ng mga matatayog na puno. Ang liwanag ng buwan ay nahaharangan ng makakapal na dahon. Ngunit ang sanay na mata ni Alfred ay madaling nakasunod sa mga senyales ng paghihirap ng aswang. Narinig niya rin ang may hinang pag-angil nito, isang halo ng sakit at galit. Ang mga guhit sa mga puno, malalalim na bakas ng matatalim nitong kuko ay nagpapatunay sa desperadong pagtatangka nitong makatakas. Ilang sandali pa at dito natanaw na ni Alfred ang naghihinang nilalang. Hirap naman itong makagalaw. Ang isang pakpak ay baluktot sa hindi natural na anggulo. Umaangil ito sa sobrang sakit habang pilit na kumakapit sa mga ugat at bato. Ang mga mata nito ay puno ng puot nang makita si Alfred na papalapit sa kanya. Tapos na ang iyong pananakot. Mariing sambit naman dito ni Alfred. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon ng oras na yon. Hindi na sumagot ang tiktik, kundi muling sumugod ito. Kahit pahirap na hirap, ang mga kuko nito ay humahampas sa hangin. Nagtatangkang abutin si Alfred. Mabilis at maliksi naman ang antingero. Madali niyang naiwasan ang mga atake ng sugatang aswang. Alam niyang ito na ang katapusan ng nilalang nito. Nagpalitan ng ilang mabilis na atake ang dalawa. Ang balaraw ni Alfred ay sumasayaw sa dilim. Hinahanap ang tamang pwesto. Ang tiktik naman, sa kabila ng kanyang pinsala, ay lumalaban ng buong lakas. Ang desperasyon ay nagbibigay pa rin dito ng natitirang lakas. Ngunit ang karanasan at ang proteksyon ng kanyang mutya ay nasa panig ni Alfred. Sa isang mabilis na pag-atake, iniwasan niya ang isang panghihimasok ng kuko at itinudla ang kanyang balaraw. Tumagos ito sa leeg ng tiktik. Isang malalim at nakamamatay na gilit ang nalikha. Isang huling garalgal na hiyaw ang pinakawalan ng aswang bago naman ito tuluyang bumagsak sa lupa. Ang kanyang katawan ay nanghihina at nawawalan na ng buhay. Ang masangsang nitong amoy ay lalong tumindi bago unti-unting nawala. Tumayo naman itong si Alfred. Ang kanyang dibdib ay bahagyang humahabol sa paghinga. Tinitigan niya ang walang buhay na katawan ng tiktik. Alam niyang pansamantalang ligtas na ang kanilang komunidad. Ngunit ang dilim ng gabi ay nagpapaalala sa kanya na ang kasamaan ay laging nagkukubli, naghihintay ng tamang pagkakataon. Bumalik naman si Alfred sa kubo. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at pag-asa. Ang iyak ng sanggol ay tila maririnig mo pa rin. Isang simbolo ng bagong buhay na kanyang nailigtas. Sa gabing yon, muli niyang pinatunayan ang kanyang panata bilang tagapagbantay. Isang antingero na handang harapin ang dilim upang protektahan ang kanyang mga kababayan. Isang masaganang sikat ng araw ang bumati sa masiglang bayan ng Iloilo. Ang hangin ay sariwa at puno ng halimuyak ng mga bulaklak at sariwang ani. Sa labas ng mataong palengke, masiglang nagtitinda si Alfred ng kanyang mga samut-saring prutas. Mga suki, sariwang prutas po kayo. Katas ng araw, tamis na walang kapantay. Malakas ngunit magiliw niyang tawag sa mga dumadaan. Ang kanyang ngiti ay tunay at nakakahawa naman talaga. At hindi nga nagtagal ay dumarami ang mga mamimiling humihinto sa kanyang pwesto. Walang bakas sa kanyang maaliwalas na mukha ng madilim na pangyayari noong nakaraang gabi
sa malayong kagubatan. Ang pagiging isang tindero ng prutas ay ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Isang simpleng pamumuhay na kanyang pinili. Ngunit sa likod ng kanyang kasuotan ng isang karaniwang mangangalakal ay nakatago ang isang responsibilidad na hindi nakikita ng karamihan. Kilala si Alfred sa buong Iloilo hindi lamang bilang isang masipag na tindero, kundi bilang isang tahimik na tagapagbantay. Ang mga matatanda naman sa bayan ay may mga kuwento tungkol sa kanyang kakaibang kaalaman at ang kanyang kakayahang protektahan sila mula sa mga hindi nakikitang panganib. Ang balaraw na laging nakatago sa kanyang bewang ay hindi lamang isang palamuti. Ito ay isang simbolo ng kanyang sinumpaang tungkulin. Habang abala si Alfred sa pagtitinda, isang matandang babae naman ang lumapit sa kanyang pwesto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ayon sa matanda, may kakaibang naamoy daw siya sa hangin at ramdam niya ang bigat ng presensya sa paligid. Tumigil naman si Alfred sa pagbibigay ng sukli sa isang mamimili at tumingin ito sa matanda. Ang kanyang masayahing ekspresyon ay napalitan ng isang seryosong tingin. Alam niya ang pakiramdam na iyon. Ito ang babala, ang tahimik na hudyat ng isang nalalapit na panganib. Huwag po kayong mag-alala, Lola Minda. Mag-iingat po tayo. Ako na po ang bahala. Malumanay niyang sabi dito. Pagkatapos makausap ang matanda, ang kaisipan ni Alfred ay lumayo sa kanyang mga prutas. Ang kanyang tungkulin bilang antingero ay muling nananawagan. Ang kapayapaan ng Iloilo na kanyang pinangalagaan sa loob ng maraming taon ay maaring nanganganib na. Kailangan niyang maging handa. Ang simpleng buhay ng isang tindero ay muling mapupuno ng hamon ng kanyang lihim na responsibilidad. Ang araw na puno ng sigla ay maaaring magbago anumang oras at si Alfred ang siyang muling tatayo sa pagitan ng kanyang bayan at ng dilim. Matapos ang maghapong sigla at tawanan sa palengke kung saan ang kanyang boses ay nakipagsabayan sa ingay ng mga mamimili at ang kanyang mga kamay ay abalang nagtitimbang ng prutas. Si Alfred ay tahimik na naupo naman sa mahabang bangko sa kanilang sala. Ang pagod mula sa maghapong pagtitinda ay bahagyang bumigat sa kanyang mga balikat. Sumandal siya. Ang kanyang tingin ay walang tuon na nakapako sa pinagtagpi-tagping kawayang kisame. Ang katahimikan niya ay napansin naman ng kanyang amang si Poldo. Isang matandang lalaki na ang mga mata ay puno ng karunungan at ang mga kamay ay bakas ng maraming taon ng pagtatrabaho sa bukid. Umupo naman ito sa isang silyang kahoy sa kanyang tabi. Ang banayad na langit-ngit nito ang bumasag sa katahimikan. Mukhang malalim ang iniisip mo, Alfred, anak. Sabi naman dito ni Poldo. Ang kanyang boses ay banayad ngunit puno ng pag-aalala. Napabuntong hininga naman itong si Alfred at ibinaba ang kanyang tingin mula sa kisame. Hinarap niya ang kanyang ama. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng bahagyang pagkabahala. Ama, may kakaiba akong pakiramdam simula kaninang umaga sa palengke. Kinausap po ako ni Lola Minda. Ramdam daw niya ang isang mabigat na presensya sa bayan. Panimula naman dito ni Alfred. Tumango lamang si Poldo. Ang kanyang mga mata ay nagiging mas seryoso. Alam niya ang sensitibong pakiramdam ng kanyang anak sa mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Mula pa noong bata si Alfred, ipinamalas na nito ang kakaibang abilidad na makaramdam ng mga enerhiya sa paligid. Isang pamana mula sa kanilang angkan ng mga antingero.
Alam ko ang pakiramdam na iyan, anak. Hindi basta-basta ang kutob ni Minda. Ang kanyang puso ay matagal nang nakaugnay sa pulso ng ating bayan. Sagot naman dito ni Foldo. Dito ipinagpatuloy ni Alfred ang kanyang pagsasalaysay. Ibinabahagi ang kanyang sariling masamang kutob na lumakas pa matapos niyang makausap ang matandang babae. Ang tagumpay niya noong nakaraang gabi laban sa tiktik ay hindi nagbigay ng lubos na kapayapaan sa kanyang isipan. May pakiramdam siya na hindi pa tapos ang panganib. Parang may iba pa, Ama. Ang tiktik. Parang hindi ito ang pinagmulan ng masamang pakiramdam na ito. Parang mas malaki, mas madilim ang nagbabanta. Wika pa ni Alfred na ang kanyang boses ay bahagyang nababahala. Tumayo naman dito si Poldo at dahang-dahang lumakad patungo sa isang lumang kahon na nakalagay sa isang sulok ng sala. Binuksan niya ito at maingat na inilabas ang isang makintab na kahoy na rosaryo na may kakaibang mga medalya na nakakabit. Kung ganoon, anak, kailangan mong maghanda. Ang ating tungkulin bilang tagapagbantay ay hindi natatapos sa isang laban lamang. Ang dilim ay laging naghahanap ng pagkakataon. Wika naman dito ni Poldo habang iniaabot ang rosaryo sa kanyang anak. Tinanggap ni Alfred ang rosaryong yon. Ang makinis na kahoy ay pamilyar sa kanyang palad. Ang mga medalya, bawat isa ay may sariling kasaysayan at kapangyarihan, ay nagbigay sa kanya ng bahagyang kapanatagan. Ano pong gagawin natin, Ama? Tanong dito ni Alfred sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Magmasid ka, anak. Pakinggan mo ang bulong ng hangin. Ang tahimik na babala ng lupa. Ang panganib ay maaaring nagkukubli lamang sa anino. Naghihintay ng maling hakbang natin. Ngunit magkasama tayo, anak. At ang ating pananampalataya at ang lakas ng ating mga kaalaman ang magtatanggol sa bayan. Sagot naman dito ni Poldo. Ang gabi ay bumagsak sa bayan ng Iloilo. Ngunit sa puso ni Alfred, ang kapayapaan ay napalitan ng isang matinding pagbabantay. Ang masaganang umaga ay nagbigay daan sa isang gabi ng paghihintay. Handa siyang harapin ang anumang panganib na nagbabanta sa kanilang bayan. Ang kanyang simpleng buhay bilang tendero ay muling naging isang misyon. Isang tungkulin na kanyang sinumpaan bilang tagapanatili ng kapayapaan. Habang nakahiga sa kanyang banig, bago namang tuluyang lamunin ng antok, dahan-dahang hinugot ni Alfred ang isang simpleng kwintas mula sa kanyang leeg. Sa dulo nito ay nakasabit ang isang makintab na mutya ng lansones. Hindi pangkaraniwan ang laki nito at may kakaibang kinang kahit sa madilim na kwarto. Ilang taon na rin ang kanilang pagsasama ng mutyang yon. Ibinigay ito sa kanya ng kanyang lolo noong siya'y bata pa. Kasabay ng mga bilin tungkol sa pag-iingat at paggamit nito. Mula noon, hindi siya kailanman nawalan ng tiwala sa kapangyarihan ng mutya. Sa bawat panganib na kanyang hinarap, sa bawat masamang enerhiya na kanyang nararamdaman, ang mutya ng lansones ang nagsilbing gabay at proteksyon niya. Hinaplos niya ito gamit naman ang kanyang daliri. Isang tahimik na panalangin ang dumaloy sa kanyang isipan. Kinabukasan, muling sumikat ang araw sa Iloilo. Dala ang karaniwang sigla ng isang araw sa palengke. Si Alfred tulad ng dati ay abalang nag-aayos ng kanyang paninda. Ang kanyang boses ay masiglang nag-aalok ng sariwang prutas sa mga dumadaan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkaabala, ang masamang kutob na naramdaman niya noong nakaraang gabi ay tila nananatili sa kanya. Isang bahagyang kaba na hindi niya maipaliwanag.
habang iniaabot niya ang bayong ng isang suki niya. Dito nahagip ng kanyang mga mata ang isang babae. Malayo pa ito. Nasa mga edad 50, ngunit agad siyang kinilabutan. May kakaiba sa babaeng yon. Hindi ito dahil sa kanyang anyo. Ordinaryo lamang ang kanyang pananamit. Isang simpleng bestida at may takip ang ulo. Ngunit ang paraan ng kanyang pagkilos, ang paraan ng kanyang pagtingin sa paligid na parang may hinahanap. Ito ay nagdulot kay Alfred ng matinding pagkabalisa. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit ang presensya ng babaeng yon ay bumalot sa kanya ng isang malamig na takot. Parang may isang anino na sumusunod sa babaeng yon. Isang aura ng kasamaan na tanging ang kanyang sensitibong pandama ang nakakapansin nun. Ang mutya ng lansones na nakasabit sa kanyang leeg ay bahagyang uminit. Isa itong uri ng tahimik na babala. Ibinaba ni Alfred ang bayong ng prutas at hindi niya na pinansin ang naghihintay na suki. Ang kanyang buong atensyon ay nabaling sa babae sa malayo. Sinubukan niyang tingnan ito ng mas malapitan, ngunit natatakpan ito ng mga dumadaan. Gayunpaman, ang masamang kutob niya ay nanatili. Mas tumitindi pa sa bawat segundong lumilipas. Alam niyang hindi lamang ito isang ordinaryong araw sa palengke ng Iloilo. May panganib na nagkukubli at ang babaeng yon, kahit hindi pa niya ito nakakausap, ay tila sentro nito. Kailangan niyang alamin kung ano ang kanyang pakay. Kailangan niyang protektahan ang kanyang bayan. Nawala man sa kanyang paningin ang misteryosong babae sa gitna ng hapon. Ang kanyang masamang kutob ay hindi naman napawi. Buong maghapon ay hindi mapakali itong si Alfred. Ang kanyang tingin ay paminsan-minsan bumabalik sa direksyon kung saan niya huling nakita ang babae. Ang init ng araw ay tila hindi tumatagos sa malamig na pakiramdam na bumabalot sa kanya. Bandang 3:00 ng hapon, nang ang sikat ng araw ay bahagya ng humuhupa, muling nakita ni Alfred ang babae. Mas malapit na ito ngayon. Naglalakad ito ng mabagal sa gitna ng mga nagtitinda. Ang kanyang tingin ay waring walang patutunguhan. Ngunit nang dumaan ito malapit sa pwesto ng binata, bigla itong lumingon. Ang ngiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang nakakakilabot na pagngisi na tila may nakatagong masamang balak. Agad na kumilos si Alfred. Mabilis niyang iniabot ang kanyang paninda sa kanyang katabing si Benjo. Isang matalik na kaibigan na alam din ang tungkol sa kanyang lihim na tungkulin. Benjo, bantayan mo muna ito. May pupuntahan lang ako. Mabilis niyang sabi rito. Hindi na siya naghintay pa ng sagot. Sinundan ni Alfred ang babae. Pinanatili ang distansya, ngunit hindi hinayaan itong mawala sa kanyang paningin. Ang babaeng yon ay patungo naman sa labas ng palengke at hindi nagtagal ay tinahak nito ang makipot na landas patungo naman sa may kakauyan sa gilid ng bayan. Dito sumunod si Alfred. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa mutya ng lansones na ngayon ay mas mainit na kesa kanina. Sa gitna ng masukal na gubat kung saan ang mga anino ng mga puno ay humahalo sa papalubog na araw, dito huminto ang babae. Dahan-dahan naman itong humarap kay Alfred. Ang ngisi sa kanyang labi ay mas malawak at mas nakakatakot. Ang kanyang mga mata na kanina ay tila walang buhay ay ngayon nagliliyab sa isang kakaibang liwanag. Bago pa man makapaghanda si Alfred, bumulong ang babae ng isang orasyon. Ang mga salita nito
ay hindi niya naman maintindihan. Ngunit ang kapangyarihan nito ay ramdam sa kanyang buong katawan. Isang hindi may paliwanag na puwersa ang bumagsak naman sa kanya. Pinipigilan ng kanyang mga paa at unti-unting nagpapaluhod sa kanya sa madamong lupa. Ang kanyang mga kalamnan ay nanigas. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Nang tuluyan ng nakaluhod si Alfred, dito nagsalita ang babae. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad at isang malamig na panunuya. Huwag kang makialam sa aking dawain, Antingero. Ang hinahangad ko ay hindi mo maiiwasan. Subukan mo man, ikaw rin ang mapapahamak. Ang kanyang mga mata ay nagliyab ng mas matingkad. Bago naman ito tumalikod at nagpatuloy sa kanyang paglalakad sa pusod ng gubat, nag-iwan kay Alfred na nakaluhod at hindi makagalaw. Ang kanyang isipan ay puno ng nagbabadyang panganib. Halos kalad ka rin ni Alfred ang kanyang sarili pauwi. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at puno ng panghihina. Ang hindi may paliwanag na puwersa na bumagsak sa kanya sa gitna ng gubat ay tila sumipsip ng kanyang lakas at espiritu. Pagdating niya naman sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang ama na si Poldo sa may pintuan. Ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala nang makita ang kalagayan ng kanyang anak. Mahigpit naman siyang niyakap ni Poldo at inalalayan papasok sa loob ng kanilang tahanan. Tahimik naman silang naupo sa may sala. Ang tanging maririnig ay ang marahang paghinga ni Alfred. Hindi na nagtanong pa si Poldo. Hinayaan niyang makapagpahinga muna ang kanyang anak. Nang bahagyang bumalik ang kulay sa mukha ni Alfred, nagsimula na itong magkwento. Dito ibinahagi niya ang kanyang masamang kutob sa palengke, ang kakaibang babae, ang nakakakilabot nitong pagngisi sa kanya, at ang hindi maipaliwanag na orasyon na nagpaluhod sa kanya sa gitna ng gubat. Nakinig naman dito si Poldo ng walang imik. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pag-unawa. Nang matapos naman dito si Alfred, mariin siyang tumango. Isang manggagaway ang iyong nakaharap, anak. Ang kanyang orasyon ay isang uri ng sumpa. Isang pagpigil sa iyong kalayaan. Mariing wika pa rito ni Poldo. Agad na kumilos naman si Poldo. Inutusan niya si Alfred na umupo ng tuwid sa may sahig. Dito kumuha naman siya ng isang maliit na batya na puno ng tubig na pinaghalong iba't ibang uri ng dahon na kanyang pinagpalain. Naghanda rin siya ng ilang piraso ng insenso at isang lumang aklat ng mga orasyon na ipinasa pa sa kanilang angkan. Dito nagsimulang magbasa si Poldo ng mga sinaunang salita. Ang kanyang boses ay bumubulong ngunit puno ito ng kapangyarihan. Ang usok ng insenso ay bumabalot sa kanilang kwarto. Ang halimuyak nito ay tila kakaiba at sobrang mistikal. Dahan-dahan niyang winisikan si Alfred ng tubig na may dahon. Patuloy rin ang kanyang pagbibigkas ng mga orasyon. Ang mga salita ay tila humahaplos sa balat ni Alfred. Isang mainit at nakapagpapagaling na enerhiya ang kanyang nararamdaman. Matagal naman ang isinagawang ritual. Pawis ang tumatagaktak sa noo ni Poldo. Ang kanyang boses ay paminsan-minsan ay bahagyang nanginginig ngunit hindi nawawala ang bisa. Nakapikit lamang si Alfred. Dinadama ang bawat salita at bawat wisik ng tubig sa kanya. Unti-unti, ang bigat na kanyang nararamdaman ay nagsimulang mawala. Ang paninigas ng kanyang mga kalamnan ay lumuwag at ang kanyang paghinga ay naging mas malalim at mas regular. Nang sa wakas ay tumigil si Poldo sa pagbigkas, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Alfred. Iminulat niya ang kanyang mga mata
at dito nakaramdam siya ng malaking ginhawa. Ang sumpa ay tila nabawi na. Lubos naman ang pasasalamat ni Alfred sa kanyang ama. Hindi pa tapos ang laban, anak. Ang isang manggagaway ay hindi basta-basta sumusuko. Kailangan nating malaman kung ano ang kanyang pakay at kung paano natin siya mapipigilan. Sagot naman dito ni Poldo. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Ang gabing yon ay muling bumagsak sa bayan. Ngunit sa pagkakataong ito, may bagong determinasyon sa mga mata ni Alfred. Hindi siya magpapatinag sa banta ng manggagaway. Sa tulong ng kanyang ama at ng kapangyarihan ng kanilang mga anting-anting, handa siyang harapin ang anumang panganib na kanilang kakaharapin. Kinabukasan, ang karaniwang sigla sa kanilang tahanan ay napalitan ng isang tahimik na pag-aalala. Hindi pinayagan ni Poldo si Alfred na magtinda sa palengke. Alam niyang mahina pa ang katawan at espiritu ng kanyang anak matapos ang nangyari sa gubat. Mas malagang maghanda sila para sa anumang susunod na hakbang ng manggagaway. Alfred, anak, ito ay isang piraso ng kahoy na balete na tumanda ng daan-daang taon sa pusod ng kagubatan ng Banahaw. Pinagpala ito ng maraming henerasyon ng ating angkan. Mabisang panangga ito sa anumang sumpa o masamang mahika ng isang manggagaway. Palagi mo itong dalhin. Wika naman dito ni Poldo. Ang kanyang boses ay seryoso habang inaabot kay Alfred ang isang maliit na piraso ng kahoy. Hindi naman ito hihigit sa 2 pulgada ang haba. Balot ito ng kakaibang ukit na tila mga sinaunang simbolo. Ang kahoy mismo ay may bahagyang kinang kahit sa loob ng kanilang simpleng tahanan. Tinanggap ni Alfred ang kahoy na yon. Ang haplos nito sa kanyang palad ay tila may banayad na init at enerhiya. Ipinasok niya ito sa kanyang bulsa. Isang maliit na panigurado sa gitna ng kanyang pangamba. Maghapon naman silang nag-usap ni Poldo. Pinagplanuhan ang kanilang mga hakbang. Alam nilang hindi maaaring baliwalain ang banta ng manggagaway sa kanila. Lumipas pa ang ilang araw at ang normal na takbo ng buhay sa bayan ay unti-unting nabalisa. Dito may nababalitaan ang mga tao tungkol sa kakaibang pangyayari. Sunod-sunod na pagkawala ng sarili ng ilang residente. Mga dating masayahin at pawang matatalinong individual ay biglang naging tulala. Walang malay sa kanilang paligid. Parang mga manika na nawalan ng kontrol. Ang balitang yon ay kumalat na parang apoy. Nagdulot ito ng takot at pagkalito sa buong bayan. Malakas ang kutob ni Poldo na ang mga pangyayaring ito ay kagagawan ng manggagaway na nakaengkwentro ni Alfred. Ang uri ng kawalan ng sarili ay isang klasikong tanda ng isang malakas na mahika. Isang paraan upang kontrolin ang isipan ng tao. Ibinahagi niya ang kanyang hinala kay Alfred at walang pag-aalinlangan ay sumang-ayon ang binata. Ang malamig na ngisi ng babae sa gubat ay sariwa pa rin sa kanyang alaala. Kailangan na po natin kumilos, Ama. Hindi po natin maaaring hayaan na kumalat ang ganitong kasamaan sa ating bayan. Mariing turan dito ni Alfred. Sa gabay ng karunungan ni Poldo at sa determinasyon ni Alfred, nagsimula silang mag-imbestiga. Kinakausap nila ang mga pamilya ng mga biktima. Sinusuri ang mga pangyayari bago ang kanilang pagkawala ng sarili. Sa bawat kwento, meron iisang kakaibang detalye. Isang malamig na dampi sa balat, isang pabulong na tinig sa hangin, o ang panandaliang pagkakita sa isang kakaibang anino. Sa tulong ng kanilang mga halamang gamot
at mga sinaunang ritual. Sinubukan nilang bakasin ang pinagmulan ng mahika. Si Poldo, gamit ang kanyang malalim na kaalaman sa mga halamang gamot at orasyon, ay naghanda ng mga lunas. Isa-isa nilang pinuntahan ang mga biktima. Nagbabasa ng mga panalangin at pinapainom ng mga halamang gamot. Ang proseso ay mabagal at nakakapagod. Ngunit sa bawat biktima na kanilang natutulungan na bumalik sa kanilang sarili, ang pag-asa ay muling sumisibol sa bayan nila. Gayunpaman, alam nila Alfred at Poldo na ang panggagamot lamang sa mga biktima ay hindi sapat. Kailangan nilang hanapin at pigilan ang manggagaway bago pa ito makapaminsala ng mas marami pang tao. Ang maliit na peraso ng kahoy na balete sa bulsa ni Alfred ay palaging naroon. Isang tahimik na paalala ng panganib na kanilang hinaharap at ang proteksyon na kanilang taglay. Ang kanilang misyon ay hindi lamang ang pagpapanatili ng kapayapaan, kundi ang paglaban sa mismong kadiliman na nagbabanta sa kanilang tahanan. Ang bawat matagumpay na paggaling ng isang biktima ay nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang laban. Makalipas ang ilang araw ng walang patid na pagod, ang mag-ama ay nakasaksi ng unti-unting pagbabalik ng sigla sa mga dating tulala. Ang kanilang mga mata ay muling nagkaroon ng liwanag. Ang kanilang mga dila ay muling nakapagsalita ng mga pangungusap na may kahulugan. Ang pasasalamat ng mga pamilya ay isang sapat na gantimpala sa kanilang paghihirap. Gayunpaman, ang tensyon sa hangin ay pawang nanatili. Isang tahimik na paghihintay sa muling paglitaw ng manggagaway. Isang hating gabi, ang katahimikan ng kanilang munting tahanan ay biglang binasag ng isang malakas na kalabog na yumanig sa kanilang dingding. Agad na napabangon itong si Alfred mula naman sa kanyang higaan. Ang kanyang kamay ay humawak ng maigpit sa kahoy na balete sa kanyang bulsa. Dito mabilis din ang pagbangon ni Poldo. Ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng pagbabala. Dahan-dahan naman silang lumapit sa pinagmulan ng ingay. Sa labas ng kanilang bintana, sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan, nakatayo ang babaeng nakita ni Alfred sa palengke. Ang kanyang muka, na dati ay may nakakakilabot na ngisi, ay ngayon ay puno na ng matinding galit. Alfred, ikaw ang humahadlang sa aking dawain. Magbabayad ka! Sigaw naman dito ng isang babae. Ang kanyang boses ay parang nakakagigil na hagupit ng hangin. Ito na si Rita, ang manggagaway. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Alfred ang kanilang tarangkahan at humarap ito sa galit na babae. Sa kanyang likuran naman ay nakatayo lamang si Poldo na handang tumulong. Tapos na ang inyong pananakot sa aming bayan, Rita. Matapang na wika ni Alfred. Ang kanyang boses ay pawang matatag ng oras na yon. Dito mabilis na bumulong ng isang orasyon si Rita. Ang mga salita ay mabilis at parang mga ahas na sumusulpot sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, walang nangyari. Hindi tumalab ang orasyon ni Rita kay Alfred. Nagulat naman ang manggagaway. Ang kanyang galit ay napalitan ng pagtataka at labis na pagkabahala. Sinubukan niyang muli. Iba't ibang orasyon ang kanyang binigkas. Ngunit ang lahat ay walang bisa. Ang maliit na peraso ng kahoy na balete sa bulsa ni Alfred ay tila isang hindi matitinag na panangga laban sa kanyang mahika. Dahil dito, wala nang ibang nagawa si Rita kundi ang sumugod. Ang kanyang mga kuko ay humaba at naging matatalim na parang mga lanseta. Mabilis siyang umatake kay Alfred.
Ang kanyang galit ay nagtutulak sa kanya. Naging mabilis at marahas ang labanang yon. Si Alfred, bagamat hindi kasing dalubhasa sa mahika tulad ni Rita, ay may liksi at determinasyon. Ang kanyang balaraw na pinagpala ng kanyang ama ay sumasayaw sa hangin, umiiwas at sumasalag sa mga atake ng manggagaway. Tumulong din dito si Poldo gamit ang kanyang mga anting-anting at mga orasyon ng proteksyon. Pinapalakas niya ang depensa ng kanyang anak at pinapahina ang mahika ni Rita. Dahil nahihirapan si Rita sa direktang labanan, sinubukan niyang gumamit ng ibang paraan. Bumulong siya ng isa pang orasyon at mula sa kadiliman ay lumitaw ang iilang malignong nilalang. Mga kakaibang anino na may matatalim na kuko at nagliliyab na mga mata. Sinugod ng mga ito si Alfred. Sabay-sabay na umaatake. Naging mas komplikado ang labanan. Kinakailangan na harapin ni Alfred hindi lamang si Rita, kundi pati na rin ang kanyang mga alagad na maligno. Ngunit hindi naman siya nagpatinag. Ang galit ni Rita at ang kanyang desperasyon ay nagbigay lamang kay Alfred ng mas matinding kumpiyansa na tapusin ang laban. Sa gitna ng kaguluhan, nakahanap naman si Alfred ng isang pagkakataon. Mabilis niyang iniwasan ang isang atake ng maligno at tumakbo patungo kay Rita. Ang manggagaway, abala sa pagkontrol sa kanyang mga nilalang, ay nabigla naman sa kanyang mabilis na paglapit. Sa isang mabilis na galaw, hinugot ni Alfred ang kanyang balaraw at itinudla ito sa puso ni Rita. Isang malalim na ungol ang pinakawalan ng manggagaway. Ang kanyang mga mata ay nanlaki naman sa gulat at sakit. Ang mga malignong nilalang na kanyang tinawag ay biglang naglaho. Parang mga anino na tinangay ng hangin. Bumagsak naman si Rita sa lupa. Ang kanyang katawan ay labis na nanghihina. Ang kanyang galit sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng isang ekspresyon ng pagkatalo. Ang kanyang huling hininga ay isang garalgal na bulong ng sumpa. Tumayo naman si Alfred. Ang kanyang dibdib ay humahabol sa paghinga. Ang kanyang balaraw ay tumutulo ng itim na dugo. Tinitigan niya ang walang buhay na katawan ng manggagaway. Tapos na. Ang banta sa kanilang bayan ay tuluyan ng nawakasan. Niyakap naman siya ni Poldo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Mahusay ang ginawa mo, anak. Pinangalagaan mo ang ating bayan. Wika pa dito ng kanyang ama. Ang katahimikan ay muling bumalik sa kanilang tahanan. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikan ng kapayapaan at tagumpay. Ang dilim na bumalot sa Iloilo ay tuluyan ng napawi. Salamat sa katapangan ng isang binatang tindero at ang karunungan ng kanyang ama. Ang kwento ng kanilang pakikipaglaban sa manggagaway na si Rita ay mananatiling isang paalala sa lakas ng pananampalataya, ang bisa ng proteksyon at ang walang pag-iimbot na pagmamahal sa kanilang bayan. Lumipas ang ilang buwan matapos ang kanilang matagumpay na pagharap kay Rita. Ang katahimikan at kapayapaan ay muling namayani sa Iloilo. Ang pangalan ni Alfred ay naging simbolo ng tapang at proteksyon. Ang kanyang angking kakayahan na makaramdam ng masasamang enerhiya ay naging isang hindi sinasadyang biyaya sa kanilang komunidad. Sa palengke, ang kanyang presensya ay sapat na upang pigilan ang anumang uri ng kaguluhan o panlalamang. Ang mga nagtitinda at mga mamimili ay alam na may isang tagapagbantay sa kanilang gitna, handang tumulong sa mga naaapi at magpanatili ng kaayusan.
Si Alfred ang naging sumpungan ng mga nangangailangan ng tulong. Ang kanyang simpleng tindahan ng prutas ay naging isang lugar kung saan ang mga hinaing ay pinapakinggan at ang katarungan ay hinahangad. Isang papalubog na hapon, habang si Alfred ay naglalakad, pauwi na matapos ang maghapong pagtitinda, naabutan niya ang isang kumpol ng ilang tao na nagbubulungan sa gilid ng daan. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalala at labis na takot. Lumapit naman dito si Alfred. Ang kanyang pakiramdam ay agad na nangamba. Dito napag-alaman ni Alfred na may pinaghihinalaang aswang ang mga tao. May kakaiba daw itong isinasampay na pinapatuyong karne at hindi pangkaraniwan ang anyo at amoy. At ang pamilyang yon ay nakatira sa bandang dulo ng baryo. Kumunot ang noo ni Alfred. Ang balita tungkol sa aswang ay hindi biruan sa kanilang lugar. Bagamat matagal na silang hindi nakakaranas ng ganitong uri ng problema, ang mga kwento ng nakaraan ay nananatili pa rin sa alaala ng mga matatanda. Ang pinatuyong karne na isinasampay ay isang lumang paniniwala na konektado sa mga aswang na nagpapanggap na tao. Ayon sa mga kwento, ang karne raw ay bahagi ng kanilang pinagkakakitaan kapag sila ay nagbabagong anyo. Nagpasalamat naman si Alfred sa mga tao at nagpatuloy sa kanyang paglalakad pauwi. Ngunit ang balita ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ibinahagi niya ang kanyang nalaman kay Poldo pagdating sa bahay. Ang kanyang ama naman, na nakaranas na rin ng maraming kakaibang pangyayari sa kanilang buhay, ay agad na nagbigay ng seryosong atensyon sa balita. Ang mga aswang ay hindi basta-bastang nagpapakita ng walang dahilan, anak. Ang pinatuyong karne ay isang malinaw na senyales. Kailangan nating alamin kung totoo ang mga hinala at kung may panganib na naman na nagbabanta sa ating baryo. Sabi naman dito ni Poldo, ang kanyang mga mata ay nag-iisip. Kinagabihan, dito nagpasya ang mag-ama na tahimik na mag-imbestiga. Gamit ang kanilang kaalaman sa mga pasikot-sikot ng baryo, nagtungo sila sa dulo nito kung saan naninirahan ang pinaghihinalaang pamilya. Maingat naman silang lumapit sa kanilang bahay. Nagtatago sa mga anino ng mga puno at mga halaman. Mula sa malayo, nakita nila ang bahay. Isang simpleng kubo na bahagyang nakaiwalay sa ibang mga tahanan. Sa likod nito, sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan, may nakasampay na ilang piraso ng pinatuyong karne. Ang anyo nito ay kakaiba. Hindi katulad ng karniwang karne na kanilang nakikita. Meron itong maitim na kulay at tila may mga kakaibang hibla. Ang amoy na nagmumula rito ay bahagyang matamis, ngunit may kasamang kakaibang baho na nagpapatayo ng balahibo ni Alfred. Tignan mo, Alfred, anak. Hindi pangkaraniwan ang karneng iyan. Bulong dito ni Poldo sa kanyang anak. Nagmasid pa sila ng ilang sandali. Walang ilaw na nakasindi sa loob ng bahay at walang anumang ingay na maririnig. Tila natutulog na ang mga nakatira doon. Ngunit ang kakaibang presensya na nararamdaman ni Alfred sa paligid ay nagpapahiwatig na merong hindi tama. Itay, kailangan nating mas malaman po ang tungkol sa pamilyang ito. Kung totoo ba ang hinala, hindi natin sila maaaring hayaan na makapanakit pa ng ibang tao. Turan pa dito ng binata. Sa sumunod na mga araw, tahimik na nag-imbestiga ang mag-ama. Kinakausap nila ang ibang mga residente ng baryo. Sinusubukang mangalap ng impormasyon tungkol naman sa bagong pamilya.
Nalaman nila na ang pamilya ay binubuo ng isang mag-asawa at isang anak. Bihira lang din silang makihalubilo sa ibang tao at palaging sarado ang kanilang bahay. Meron din ilang kakaibang pangyayari na napansin ang ilang residente. Ang biglaang pagkawala ng ilang manok at aso sa paligid at ang pagkakaroon ng kakaibang ingay sa gabi malapit sa kanilang bahay. Lalo namang tumindi ang hinala ng mag-ama. Ang lahat ng mga senyales ay tumuturo sa posibilidad na may isang aswang sa kanilang baryo. Ngunit alam nila na kailangan nila ng matibay na ebidensya bago sila kumilos. Ang pagbibintang ng walang sapat na batayan ay maaaring magdulot ng kaguluhan at takot sa kanilang komunidad. Isang gabi, nagpasya ang mag-ama na muling puntahan ang bahay na pinaghihinala ang aswang. Sa pagkakataong ito, balak nilang subukang makapasok sa loob upang makahanap ng mas malinaw na ebidensya. Maingat naman silang lumapit sa bahay sa ilalim ng takip silim. Sa kanilang pagtataka, bahagyang nakabukas ang isang bintana sa likod ng bahay. Dahan-dahan naman silang sumilip sa loob. Ang kanilang nakita ay nagpatunay sa kanilang mga hinala. Sa isang sulok ng silid, merong isang buslo na puno ng kakaibang karne na katulad ng nakasampay sa labas. Ngunit ang mas nakakagimbal, nakita nila ang isang pigurin na kahoy na kahawig ng isang tao na may nakatusok na mga karayom sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Sa tabi nito ay may mga kakaibang halaman at mga buto. Walang pag-aalinlangan. Ito ay isang altar ng isang aswang. Ang pigurin ay malamang na ginamit upang kontrolin ang kanilang biktima. Ang pinatuyong karne ay ang kanilang pagkain kapag sila ay nasa anyong hayop. Alam nila Alfred at Poldo ang tunay na katotohanan. May aswang nga sa kanilang baryo at kailangan nilang kumilos upang pigilan ito bago pa ito makapaminsala ng mas marami pang tao. Ang kanilang tungkulin bilang tagapagbantay ay muling nananawagan at handa silang harapin ang panganib. Gaano man ito katakot-takot, ang kapayapaan ng kanilang baryo ay nakasalalay sa kanilang mga kamay. Sa sumunod na gabi, ang hangin sa baryo ay tila nababalot ng isang hindi may paliwanag na tensyon. Ang mga kuliglig ay tila mas tahimik kaysa sa karaniwan at ang sinag ng buwan ay nagbibigay ng kakaibang anino sa mga puno at kabahayan. Si Alfred at Poldo, handa na at determinado, ay muling nag-abang sa paligid ng bahay ng pinaghihinalaan nilang pamilya ng aswang. Pinagplanuhan nilang mabuti ang kanilang magiging diskarte. Si Alfred, dahil sa kanyang kabataan at liksi, siya ang tahimik na susubok na makapasok sa silong ng bahay. Ang silong ayon sa mga lumang paniniwala ay madalas na pinaglalagyan ng mga lihim ng mga aswang. Si Poldo naman ay mananatili sa itaas ng isang malaking puno ng mangga malapit sa bahay. Magbabantay lamang ito at handang sumaklolo kung kinakailangan. Hawak niya rin ang kanyang pinakamabisang mga anting-anting at handa nang bumigkas ng mga orasyon kung sakaling magkaroon ng labanan. Dito tahimik na gumapang itong si Alfred sa madamong lupa. Ang kanyang katawan ay halos dumidikit sa lupa upang hindi naman siya mapansin. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, hindi dahil sa takot kundi dahil sa matinding pag-asa
na makakuha siya ng sapat na ebidensya upang mapatunayan ang kanilang hinala at maprotektahan ang kanilang baryo. Maya-maya pa, narating nito ang ilalim ng bahay. Ang hangin dito ay malamig at tila may kakaibang amoy. Isang pinaghalong lupa, dampi at isang bahagyang matamis ngunit nakakasulasok na amoy na kanyang natatandaan mula sa pinatuyong karne. Maingat niyang sinilip ang mga siwang sa pagitan ng mga pinagpatong-patong na kawayan na bumubuo sa sahig ng bahay. Ang kanyang nakita ay nagpapatunay sa pinakamasamang bangungot. Sa ilalim ng bahay, sa isang bahagi na tila ginawang lihim na kwarto, merong isang nakakadiring hapunan na inihahanda. Mga piraso ng hilaw na karne na hindi niya makilala. Mga buto na tila galing sa mga tao. At kakaibang likido na kumukulo sa isang maliit na palayok. Dito nakita rin niya ang mag-asawang kanyang pinaghihinalaan. Ang kanilang mga anyo ay bahagyang nagbabago sa dilim. Ang kanilang mga mata ay may mapulang ningning. Kasama nila ang kanilang anak na tila walang malay sa nakakadiring ritual na kanilang isinasagawa. Hindi naman nakayanan ni Alfred ang kanyang nakita. Ang tagpong iyon ay sumugat sa kanyang kaluluwa. Isang malinaw na patunay ng kasamaan na nagkukubli sa kanilang baryo. Dito dahan-dahan siyang umatras. Ang kanyang layunin ay bumalik kay Poldo at ibahagi ang kanyang nalaman. Kailangan na nilang kumilos, ngunit sa kanyang pag-atras, sa kasamaang palad, ang kanyang paa ay nakaapak sa isang tuyong sanga na nabali sa ilalim ng kanyang bigat. Ang mahinang tunog nito ay tila isang malakas na kulog sa tahimik na gabi. Agad na natigil ang ginagawa ng mga aswang. Napatingin naman sila sa ilalim ng bahay. Ang kanilang mapupulang mga mata ay sabay-sabay na tumingin sa direksyon ng ingay. Alam nilang meron silang hindi inaasahang bisita. Agad na nagbago ang anyo ng dalawa. Ang kanilang mga katawan ay nagsimulang humaba at ang kanilang mga kamay at paa ay naging isang matatalim na kuko. At ang kanilang mga mukha ay naging mababangis na mga hayop. Ang kanilang anak ay biglang nagmulat ng mga mata at ang dating inosenteng tingin ay napalitan ng isang malamig at nakakatakot na kasamaan. Alam ni Alfred na nahuli siya. Wala na siyang oras para bumalik kay Poldo nang hindi napapansin. Ang kanyang presensya ay nabunyag na. Mabilis naman siyang tumayo at tumakbo palayo sa bahay na yon, umaasang makakarating sa kinaroroonan ng kanyang ama. Mula naman sa itaas ng puno, nakita ni Poldo ang nangyari. Ang kaluskos, ang garalgal na boses at ang mabilis na pagtakbo ni Alfred ay nagpapahiwatig na ang kanilang plano ay hindi naging matagumpay. Agad naman siyang naghanda. Hinawakan niya nang mahigpit ang kanyang balaraw at nagsimulang bumigkas ng mga orasyon ng proteksyon at pag-atake. Dito humabol ang mga aswang kay Alfred. Mabilis sila at maliksi sa dilim. Ang kanilang matatalim na kuko ay humahampas naman sa hangin. Sinubukan ni Alfred na lumayo. Tumatakbo sa pagitan ng mga puno at mga halaman. Ngunit alam niyang mas mabilis ang mga ito kesa sa kanya sa kanilang tunay na anyo. Alfred! Dito anak! Sigaw naman dito ni Poldo mula sa itaas. Tinungo ni Alfred ang direksyon ng boses ng kanyang ama. Nang makalapit siya sa puno, bigla siyang nilundag ng isang aswang. Dito mabilis siyang umiwas, ngunit ang matatalim na kuko nito ay sumayad sa kanyang braso.
Nag-iwan ito ng mahapdi at dumudugong sugat. Sa pagkakataong iyon, bumaba naman si Poldo mula sa puno. Ang kanyang balaraw ay nagniningning sa sinag ng buwan. Hinarap niya ang mga humahabol na aswang. Ang kanyang muka ay puno ng galit at proteksyon. Layuan ninyo ang aking anak! Mariing sigaw naman dito ni Poldo. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Dito nagsimula ang labanan. Si Poldo, bagamat matanda na, ay may liksi at karanasan, at ang kanyang mga galaw ay mabilis at puno ng bisa. Ang kanyang balaraw ay paulit-ulit na tumatama sa mga aswang. Ang bawat saksak ay sinasamahan ng isang tahimik na orasyon. Samantala, si Alfred, kahit sugatan, ay lumalaban pa rin. Gamit naman ito ang kahoy na balete sa kanyang bulsa bilang pananggas sa kanilang mahika. Sinubukan niyang gulatin at pahinain ang mga ito. Ang labanan ay brutal at tumagal ng ilang oras. Ang mga aswang na yon ay purong mabangis at desperado. Ngunit ang determinasyon ng mag-ama na protektahan ang kanilang baryo ay mas matindi. Paulit-ulit silang nagtutulungan, nagtatanggol sa isa't isa, laban sa mga atake ng mga halimaw. Sa bandang huli, nang ang sinag ng araw ay bahagya ng nag-uumpisang sumilay sa parte ng silangan, ang bilang ng mga aswang ay unti-unting nabawasan. Si Poldo, gamit ang kanyang huling lakas, ay dito napabagsak sa isang aswang gamit ang isang malalim na saksak sa dibdib. Si Alfred naman, gamit ang kanyang balaraw at ang proteksyon ng kahoy na balete, ay nakapagpigil sa huling aswang. Sa isang desperadong atake, itinudla ni Alfred ang kanyang balaraw sa puso ng aswang na nagtapos sa kanilang pananakot. Ang katawan ng mga aswang ay unti-unting naglaho, naging abo na tila tinangay ng hangin. Ang katahimikan ay muling bumalik sa gubat na yon. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikan ng tagumpay. Ang mag-ama, bagamat sugatan at pagod, ay nagtagumpay na muli sa pagprotekta sa kanilang baryo mula naman sa kasamaan. Ang madugong hapunan na kanilang nasaksihan ay isang paalala ng panganib na kanilang hinaharap, at ang kanilang pagtutulungan at katapangan ang nagligtas sa kanilang komunidad. Makalipas ang ilang araw, ang pisikal na sugat ni Alfred ay unti-unti nang naghilom. Ngunit ang mga pangyayari sa nakaraang laban ay nananatili pa ring sariwa sa kanyang isipan. Sa isang gabing malamig, kung saan ang hangin ay humahaplos sa kanilang kubo na parang isang malamig na kamay, hindi napigilan ni Alfred ang kanyang hinaing. Naupo siya sa tabi ng bintana. Ang kanyang tingin ay napako naman sa madilim na kalangitan na puno ng kumikislap na mga bituin. Ama, iniisip ko po ang lahat ng masasamang nangyari sa ating bayan. Ang tiktik, ang manggagaway, at ngayon mga aswang. Tila po walang katapusan ang dilim na nagtatangkang bumalot sa atin. Mahinang sambit naman dito ni Alfred. Ang kanyang boses ay bahagyang puno na ng pagod. Lumapit naman si Poldo at umupo ito sa tabi ng kanyang anak. Hinawakan niya ang balikat ni Alfred. Ang kanyang haplos ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Alam niya ang bigat na nararamdaman ng kanyang anak. Ang responsibilidad na protektahan ang kanilang komunidad ay isang mabigat na pasanin, lalo na sa murang edad ni Alfred. Nakikita ko ang iyong pag-aalala, anak. Ang pakikipaglaban sa dilim ay hindi isang madaling landas. May mga pagkakataon na tayo ay matatakot at manghihina. Sabi naman dito ni Poldo. Ang kanyang boses ay banayad ngunit puno ng katatagan. Paano po, Ama?
kung may isang nilalang na darating na mas malakas pa kaysa sa atin. Katulad sa manggagaway. Nung unang tagpo po namin maaari na niya akong patayin. Subalit bakit hindi niya ginawa iyon? Ibinahagi ni Alfred ang kanyang pinakamalalim na pangamba. Alfred, anak ko, ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na kakayahan o sa kapangyarihan ng ating mga anting-anting. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa ating pananampalataya, sa ating determinasyon at sa liwanag ng ating paninindigan. Dito nakatingin si Poldo sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at pagmamahal. Ayon pa sa kanyang ama, ang dilim ng paligid ay palaging nariyan. Nagtatangkang takpan ang liwanag. Ngunit gaano man katindi ang dilim, isang maliit na siga lamang ay sapat na upang itaboy ito. Ang liwanag ay palaging nagwawagi, hindi dahil ito ay mas malakas sa simula, kundi dahil ito ay walang pag-iimbot na nagbibigay, nagpapainit at nagpapakita ng katotohanan. Ang iyong kakayahan na makaramdam ng masasamang enerhiya ay isang liwanag. Ang iyong tapang na harapin ang panganib ay isa pang liwanag. Ang iyong pagmamalasakit sa ating bayan at ang iyong pagnanais na protektahan ang mga nangangailangan ay ang pinakamaliwanag sa lahat. Ang tungkol naman sa manggagaway na malakas, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa kadiliman, sa pananakit at panlilinlang. Ang lakas ni Alfred ay nagmula naman sa kabaliktaran. Ito ay nagmula sa pagmamahal, sa katotohanan at sa pagtulong sa iba. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tumalab ang kanyang sumpa. Ang puso ng binata ay puno ng liwanag na hindi kayang apulahin ng anumang kadiliman. At hindi nag-iisa si Alfred. Nandito ang kanyang ama at ang buong bayan na naniniwala sa kanya. Tayong lahat ay may mga kanya-kanyang liwanag na maaaring pagsamahin upang lumikha ng isang mas malaking ilaw na magtataboy sa anumang kadiliman na magtangkang lumapit. Ang mga salita ng kanyang ama ay tumagos naman sa puso ni Alfred. Parang isang mainit na yakap sa malamig na gabi. Ang kanyang pag-aalala at takot ay unti-unting napalitan ng isang bagong pag-asa at katatagan. Tama naman ang kanyang ama. Hindi siya nag-iisa at ang liwanag na kanyang dala, kasama ang liwanag ng kanyang pamilya at ng kanyang bayan ay sapat na upang harapin ang anumang hamon. Salamat, Ama. Hindi ko po ito makakalimutan. Tugon dito ni Alfred sa kanyang ama. Tatandaan mo rin, anak, na ang bawat nilalang gaano mang kasama ay may kahinaan. Kailangan lamang natin itong hanapin at gamitin. Ang kaalaman at ang pagiging handa ang ating pinakamabisang sandata. Wika naman dito ni Poldo. Mula ng gabing yun, ang pangamba ni Alfred ay hindi tuluyang nawala. Ngunit ito ay napalitan ng isang matatag na determinasyon. Alam niyang ang landas ng isang antingero ay puno ng panganib, ngunit hindi naman siya magpapatinag. Ang kanyang responsibilidad sa kanyang bayan ay mas matimbang kesa sa kanyang takot. Patuloy siyang nagbantay, patuloy siyang naghanda, at patuloy siyang nagningning bilang isang ilaw sa gitna ng dilim, kasama ang kanyang ama at ang buong komunidad ng Iloilo. Ang kanilang pagkakaisa at pananampalataya, ang kanilang magiging kalasag laban sa anumang masasamang nilalang na magtangkang gambalain ang kanilang kapayapaan. Ang liwanag ay laging mananaig, hindi ngayon, hindi bukas kundi palagi. Ang maputlang sinag ng bagong umaga ay dahan-dahang humahawi sa kadiliman na bumabalot sa baryo. Ngunit ang kapayapaan na sanay dala nito ay agad na pinawi ng isang nakakagimbal na balita. Isang babae, si Aling Celia,
nakilala sa kanyang kabaitan at masayahing ngiti, ang natagpo ang wala ng buhay. Sa madamong daanan na patungo sa may kakawyan, ang kanyang sikmura ay wakwak, ang kanyang leeg ay wasak, malinaw na biktima ng isang mabangis na atake. Muling bumalik ang takot sa baryo. Mas matindi pa kaysa noon. Ang alaala ng mga nakaraang laban kay Rita, ang mga sa aswang na sariwa pa, at ngayon, isang bagong bangungot ang sumulpot. Ang mga tao ay nagbubulong-bulungan. Takot na itong lumabas ng kanilang bahay sa gabi. Ang dating masiglang komunidad ay nabalot naman ng pangamba. Nakita ni Alfred ang pagbalik ng takot sa mga mata ng kanyang mga kababayan. Ang bigat ng responsibilidad bilang antingero ay muling bumagsak sa kanyang mga balikat. Hindi niya maaaring hayaang magpatuloy ang ganitong kalupitan. Kasama ang kanyang ama, nagsimula sila muling magmatiyag gabi-gabi. Nagbabantay sila sa paligid ng baryo. Sinusubukang bakasin ang bagong salot. Sa ilang gabing pagbabantay, ang sanay na mata ni Alfred ay nakapansin ng kakaibang pahiwatig. Ang mga pag-atake ay tila nangyayari malayo sa sentro ng baryo. Malapit ito sa hangganan ng kakawyan. Meron ding kakaibang amoy sa hangin pagkatapos ng bawat insidente. Hindi pangkaraniwan ang baho ng aswang, kundi isang mas matamis ngunit nakakasulasok na amoy na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi, habang nagtatago sila ni Poldo sa ilalim ng malalaking puno ng balete sa gilid ng kakawyan, nakita nila ito. Isang babae. Hindi nila kilala. Ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Sa unang tingin, mukha siyang ordinaryong tao. Ngunit habang papalapit siya sa isang liblib na bahagi ng kakawyan, ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Ang kanyang bewang ay unti-unting humihiwalay sa kanyang itaas na bahagi ng katawan. Ang kanyang mga bituka ay lumalabas at lumilipad kasama ang kanyang ibabang bahagi ng katawan na may mga mahabang binti. Isang manananggal. Hindi ito ang karaniwang aswang na kanilang nakarap noon. Ang manananggal ay ibang uri, mas mabilis at mas mapanlinlang. Ang matamis na amoy na kanilang naamoy ay ang amoy ng kanyang laway na nakakalason. Agad na kumilos si Alfred. Hindi niya hinayaan na makalayo pa ang manananggal. Mabilis siyang tumakbo, patungo naman dito. Ang kanyang balaraw ay handa na. Sinundan naman siya ni Poldo. Nagbabasa ng mga orasyon upang suportahan ang kanyang anak. Dito sinigawan ni Alfred ang manananggal na huminto ng buong tapang. Nagulat naman ang manananggal na yon at mabilis na lumingon. Ang kanyang pang-itaas na bahagi ng katawan na may nakakatakot na mga pakpak ay humarap kay Alfred. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan at gutom. Nagsimula na ang labanan. Mabilis na sumugod ang manananggal. Ang matatalim nitong kuko ay humahampas sa hangin. Si Alfred, bagamat nahihirapan sa bilis ng kanyang kalaban, ay matapang na sumalag at umatake. Ang kahoy na balete sa kanyang bulsa ay muling nagbigay ng proteksyon laban sa anumang mahika na maaaring gamitin ng manananggal. Dito tumagal ang labanan. Ang manananggal ay maliksi at mahirap hulihin. Lumilipad sa himpapawid at mabilis na sumusugod. Ngunit si Alfred, sa tulong ng mga orasyon ni Poldo, nagpapahina sa kanyang kalaban. Hindi ito sumuko. Paulit-ulit niyang tinangkaan na saksakin ang puso ng manananggal. Ang tanging bahagi nito na maaaring magdulot ng agarang kamatayan. Sa isang pagkakataon ng sumugod ang manananggal, mabilis na umiwas itong si Alfred at matagumpay na itinudla ang kanyang balaraw sa dibdib nito. Isang malakas na tili ang pinakawalan ng manananggal
at bumagsak naman ito sa lupa. Ang kanyang pang-itaas na bahagi ng katawan ay humiwalay sa kanyang ibabang bahagi. Ngunit hindi pa tapos itong si Alfred. Ang galit at ang pagkasawa sa walang katapusang pakikipaglaban sa mga masasamang nilalang ay bumugso sa kanyang puso. Dito kinaladkad niya ang walang awang buhay na katawan ng manananggal. Paulit-ulit niya itong inihambalos sa matigas na lupa. Pagkatapos ay sa magaspang na mga puno. Ang bawat paghampas ay puno ng kanyang pagkadismaya at pagkamuhi sa kasamaang patuloy na sumasalot sa kanilang bayan. Tumigil lamang si Alfred nang masiguro niyang wala ng buhay ang manananggal. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang hininga ay mabigat. Nakatayo lamang si Poldo sa kanyang tabi. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit may bahid din ng pag-unawa. Tumingin naman si Alfred sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at galit. Sawa na po ako, Ama. Sawa na po akong makipaglaban sa mga ganitong nilalang. Kailan po kaya ito matatapos? Hindi ko alam ang sagot diyan, anak. Ngunit ang responsibilidad na ito ay pinili mo. O mas tama, ito ay ipinasa sa atin. Hanggat may dilim na magtatangkang bumalot sa ating liwanag, kailangan tayong manindigan. Bumuntong hininga lamang si Poldo. Tumingin naman dito si Alfred sa paligid. Sa katahimikan ng kakauyan na naging saksi sa isa na namang madugong laban, alam niyang tama ang kanyang ama. Ang pagiging antingero ay hindi isang madaling pasanin, ngunit ito ang kanyang tungkulin. Ang kapayapaan ng kanyang bayan ay nakasalalay sa kanyang katapangan at determinasyon. Kahit pagod at sawa na, alam ni Alfred na hindi siya maaaring sumuko. Ang bawat masamang nilalang na kanyang pinapabagsak ay isang tagumpay para sa kanilang bayan. Isang hakbang, palayo naman sa dilim. Ang responsibilidad bilang antingero ay mananatili sa kanya. Isang sumpa at isang biyaya, at handa siyang harapin ang anumang hamon na darating upang protektahan ang kanyang tahanan at ang kanyang mga kababayan. Hanggang sa kanyang huling hininga, ang liwanag ay patuloy niyang ipaglalaban kahit gaano pa katindi ang dilim. Wakas. Opinion ko sa kwento natin, grabe, napakalakas ng magtatay na to, no? Tapos yung kwento pa natin, parang 3-in-1, no? Kumbaga nandito na lahat. Tik-tik, manggagaway sa kay tumanan ng grabe. Medyo hindi common yung ganitong kwento na sa isang kwento na parang ikwinento lahat. Kadalasan kasi more on yung karanasan nila sa gabunan, sa tik-tik, sa balbal, parang ganon. Pero dito lahat, grabe. Napakaganda. Wala akong masabi saka, yun nga, legit yun kabaryo, yung sinasabing kahoy ng balete, di ba? So, legit yun. Parang isa yon sa, hindi naman isa, parang kagaya siya ng kahoy ng sinukuan. Meron ako nito kaya lang isa lang Sa pag may time ako papakita ko sa inyo tong kahoy ng balete. Saka hindi lang basta balete to. Galing to sa bundok Banahaw. Saka yun nga, mutya ng lansones. Alam naman natin na malakas yan. Hindi lang nasabi pero ang tinutukoy rito is yung buto. Parang kasing laki to ng buto ng lansones na naging bato. Yun. So, yun yung pinakamutya sa hindi nakakalam. Lahat ng mga gamit na yun legit. Talagang malakas tong magtatay sa kayong balaraw. No? Grabe. Saka hindi ko lang alam kung anong karga nung tatay ni Alfred, no? Kasi feeling ko matindi na yung karga ni Alfred Paano pa kaya yun sa tatay niya, di ba? Pati yung mga orasyon, grabe. Saka doon ako nabilib sa labanan ng manggagaway. Wala masabi. Para sa akin, ang ganda ng kwento natin ngayon.
kayo kung may komento kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa ko. And then, yun. Wala talaga akong masabi. Ganda, nadala ako sa kwento. So, dito ko na lang tatapusin yung komento ko. At yun, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta ng Kwentong Baryo. Kwentong Kalakbay sa Kwento ni Kabaryo. Suportahan nyo palagi yan. At yun. Paano? Hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.